Samantala, sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Albay Representative Edsel Lagman. Magandang tanghali po, Representative Lagman. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali, Connie. Anong oras po nakakapaghain ng motion po ang inyong kampo sa Korte Suprema? Hindi ko gano'ng manarinig, Connie. Opo, ano pong oras ang nakatakda pong paghahain ninyo ng motion sa Korte Suprema po? Anytime now, nandun na sa Supreme Court yung aming tao sa galing sa law office. At na-traffic lang kaya hindi na-file agad. Oo. Pero anytime now, pag ito ang na-file na, tatawag kami para malaman kung anong oras. Ano ho bang, pwede ho malaman kung ano ho ang naging dahilan, bakit ho hindi agad nakapag-file ng motion po ang inyo pong grupo? Hindi naman na talagang kailangan mag-file agad sapagkat meron kami 15 days na pag-aralan yung desisyon ng Korte Suprema. At hindi pa naman nag-expire yung 15 days na yon. At huwag kaming sisihin ng tao o sino man bakit hindi kami nag-file agad. Hindi mo agad-agad pinapile ang motion for reconsideration sapagkat kailangan pag-aralan yung desisyon na sina-challenge kung ano ang mga grounds sinabi ng Korte Suprema. Kaya binibigyan ang mga petitioners ang parties ng 15 days ng rules of court at jurisprudence na maghain ng motion for reconsideration. Opo, reaksyon niyo po doon sa ibinigay po na pahayag naman ng Korte Suprema, ukol po dito na wala daw silang nakikita na parang rason para pigilan ang pagpapalibing. Hindi ko alam kung Korte Suprema nagsabi niyan o spokesman lamang ng Korte Suprema. Opo, spokesman. Di ba nila nakikita itong rules of court at yung jurisprudence na binibigyan ng karapatan ang mga parties na mag-file ng motion for reconsideration within 15 days from receipt ng desisyon. Kami ay natanggap namin yung desisyon dated November 8 noong November 11. At meron kami hanggang November 26 mag-file ng motion for reconsideration. Ngunit ang November 26 ay Sabado, kaya meron kami hanggang Lunes, November 28, na i-file ang motion for reconsideration. Opo, sabi ho nila parang para magiging moot na rin po doon and academic yung Ang ginawa ng court ng mga Marcos, ginawang moot and academic yung pag-file namin ng motion for reconsideration sapagkat biglaan at palihim-libing nila kung ano man ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya kami ngayon magpa-file ng motion o petition para kukayin, i-exhume yung anuman linibing doon upang hindi maging moot and academic ang aming petition, motion for reconsideration sapagkat hindi pa nga final yung desisyon ginawa na ng mga Marcos ito. Sir, meron ho kayong mga balak na sampahan ng contempt? Meron din. Doon sa aming petition na pinahal ngayon, meron kaming reservation to file a verified petition for contempt laban doon sa mga responsible dito sa pagmadalian at lihim na paglibing kapalis ng mga public respondents sa petition namin, yung mga responsible na members of the family ng Marcos at yung mga conspirators sa military at sa police establishment na binigyan ng daan yung pinagmadali at sikretong paglibing kay Marcos. Sir, pwede ho malaman sino sa hanay po na matataas siguro na mga opisyal ng pulis at AFP po? Well, pinag-aaralan pa namin kung sino-sino talaga ang responsible dyan. Pero doon sa hanay ng respondents, na doon yung Chief of Staff, yung Vice Chief of Staff, yung Secretary of National Defense, at yung nag-manage ng libingan ng mga bayani. Reaksyon niyo po doon sa hamon naman ni dating Senador Rene Sagisag na magbitiw na ang mga opisyal ng pamahalaan na dating martial law victims? Wala. Iyan ay desisyon ng mga nasa pwesto ngayon. Ayaw namin makialam dyan. Kung gusto nila magbitiw sila. Mabuti. Kung ayaw nila magbitiw at gusto nila magsirbit pa sa bayan, okay lang sa amin. Alright. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa aming oras, sir. Maraming salamat. Yan po naman si Albay Representative Edsel Lagman.